mapalad ang inuusig sa gawing puspos ng mait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito, at ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propita dahil sa siya'y propita ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propita. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos sa gubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang nalapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagparang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo na 15 na linggo sa noong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong paksa o tema ay tungkol sa buhay na makatarungan ng isang alagad. Una sa lahat, ang ating Panginoong Diyos ay tumatawag ng mga propita at tumatawag ng mga alagad. Sa ating unang pagbasa, mula sa Aklat Propeta Isaias, Kapitulo 1, verso 10 hanggang 17, tinawag ng ating Panginoon si Isaias upang kanyang ipahayag na hindi nagustuhan ng Diyos ang kanilang mga alay, ang kanilang mga pista, ang kanilang mga pagdiriwang, ang kanilang lahat ng mga tradisyon upang bigyang papugay ang Diyos sapagkat sila'y gumagawa ng masama, mga mamatay na tao at hindi tumitingin ng kabutihan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na tumigil na sila sa paggawa ng masama. Versikulo 16, Kapitulo 1 sa Aklat ni Isaias. At sila ay
magpairal ng katarungan. Ang salitang katarungan sa Hebreo ay sedeka. At ang sedeka ay tama naman sa salitang Hebreo na dikaiosune na sa Latin ay justitia at sa atin ay katarungan o hustisya sosyal. At ito ang kinakailangan ng Diyos sapagkat kung tayo ay namumuhay sa matuwid at sa hustisya ng Diyos, tayo tinatawag na masunurin. At ayon pa sa versikulo 23 ng Salmo 49, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng Diyos. Kaya kung tayo masunurin dahil tayo ay nagpahayag ng hustisya, ito rin yung ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa ang ating Ebanghelyo nga ni San Mateo Kapitulo 10, verso 34 hanggang Kapitulo 11, versikulo 1, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, versikulo 34, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, huwag ninyong isiping, naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Ito ay kailangan nating tingnan sa isang panibagong pagtingin natin na ayon sa diwa ng Ebanghelyo. Sapagkat sabi nila, gusto pala ng Panginoon ang violente, tabak, hindi yung mapayapang paraan. Pero kapag tingnan po natin ang tunay na kahulugan sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, verse 34, sumusunod, lalo ng verse 34, na hindi kapayapaan, bagkus, tabak. Ito po ay tingnan natin sa tinatawag na tinuturo ng ating Panginoon tungkol sa buhay na may katarungan na sa salitang Hebreo, dahil Hebreo at Hudyo ang ating Panginoon, sedeka, at sa koinoko na Grigo, dikaiosune, sa Latin naman, justitia, na sa ating salita, katarungan o justisya, hustisya sosyal. Ito ang kinakailangan natin. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang magdala at ng tinatawag na shalom ng Diyos. Ano po yung shalom ng Diyos? Ang shalom ay kapayapaan. Pero iba yung kapayapaan ng tao. Ang shalom ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ay na ang lahat ng tao ay magkaroon ng tunay na pagtanggap. Ang unang tanggapin ay ang pinakamahalaga at ang pinakamahalaga o fundamental na kriteriyon sa misyon ni Kristo at misyon din ng mga 12 na mga apostol at misyon ng mga alagad ng ating Panginoon magpahanggang ngayon ay una, ang Ebanghelyo ng Diyos. Ano po yung laman ng Ebanghelyo ng Diyos? Ang laman ng Ebanghelyo ng Diyos ay para sa kabutihan, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa buhay na ganap at ikasisya. Pero hindi ito katanggap-tanggap sa pangkaraniwan na buhay ng tao. Bakit po? Tingnan po natin ang tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na sinasabi dito ay hindi lang po ordinaryo na pag-ibig. Ang ginagamit na salita ay ang salitang agape, na ito yung malalim na pag-ibig, hindi lang pagmamahal. Malalim na pag-ibig ang agape. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo handang nagpakamatay sa cross upang kanya ipahayag, handa siya mag-alay ng buhay sa kanyang minamahal. At hindi naman ito katanggap-tanggap ng marami. Dahil ang akala nila, ang isang Mesiyas, gaya ni Haring David, ay lipulin ang ibang tao upang magkaroon ng paghahari ang sarilinan ang mga Israelita. Kaya, hindi katanggap-tanggap ang tinuturo rin ng ating Panginoon, una sa lahat, na magpakumbaba at mahalin ang kaaway. Para sa mga Hudyo, mahalin ang mga kapatid, pero ang mga kaaway ay kapuutan.
Pero ang ating Panginoon ay nagtuturo, mahalin ang kaaway. Kaya dahil dito, hindi katanggap-tanggap ang kanyang mensahe, hindi katanggap-tanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoon, kaya nagkaroon ng pagkahati-hati. Ang pagkahati-hati ay nagdala ng hidwaan. Doon mismo sa tahanan, doon mismo sa mga kasambahay, ang tatay laban sa anak na lalaki, ang nanay laban sa anak na babae, ang babae ay na biyenan ay kalaban sa babae na manugang. Lahat na ay nagkagulo sapagkat hindi katanggap-tanggap ang ebanghelyo ng pag-ibig at ang ebanghelyo ng mahalin. Dahil pag-ibig, ibigin ang kaaway. Napakahirap po yon. Pangalawa, ang tungkol sa buhay. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay nagtuturo sa buhay na ganap at ikasesya. Ang ibig sabihin dito, total na respeto ng buhay. Yung mga tao doon sa panahon ng ating Panginoon ay mabagsik dahil sila'y inaapi lagi, magkaroon lagi ng gera at hidwaan. Hanggang ngayon, mayroon ring gera. Gusto ng tao na magkagera. Kunting bagay lang magkagera. Kunting mga problema lang magkagera dahil ginawa ng negosyo ang gera. Kaya dahil dito, hindi katanggap-tanggap ang ating Panginoon na nagsabi, dapat ang buhay ay ganap at ikasesya. Naging ang buhay ay basta't bahagi na lang ng patayan ng tao na gustong pumatay sa kanyang kapwa sapagkat bahagi lang ng pangyayari. Pangatlo na tinuturo ng ating Panginoon ay yung tinatawag na katarungan. Na yung mga balo ay dapat at saka yung mga ulila ay dapat bigyan ng pansin at magkaroon ng habag upang kagaya ng Ama, mahabagin. Hindi yan katanggap-tanggap. At dahil dito, sinasabi ng ating Panginoon, ang umibig sa akin ng higit na hindi higit sa pag-iibig nila sa kanilang pamilya o kung anuman ang mahalaga sa kanila ay hindi karapat-dapat. Sapagkat ang gusto ni Kristo ay ang tunay na pag-ibig. Una sa lahat, may priority. Ang Diyos ang ibigin, at kung ibigin ng Diyos, ibigin rin ang tinuturo nating Panginoon, kasunod na po ang pamilya, kasunod na po ang kung ano pa mga kasamahan. Kaya ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin sa radikal na pagtingin sa buhay. Hindi madali, kaya parang nagdala ng tabak, hindi kapayapaan. Kasi ang ating Panginoon ay gusto niya na ang lahat ay maging bahagi ng bayan ng Diyos. Hindi naman katanggap-tanggap ng iba. Sabi nila, mga hintel yung mga ibang tao na hindi Israelita. Ay yung mga pitungin, yung mga bulag at iba pa, ay hindi yan bahagi ng chosen people of God o hinirang na bayan ng Diyos. Dahil ang mga pugi lang, ang mga magaganda lang, ang hinirang ng Diyos. Kawawa naman yung mga pangit. Kawawa naman yung mga pilay. Kawawa naman yung mga hintil na hindi kasing ganda, hindi kasing gwapo na mga Israelita. Hindi sila maging bahagi ng tinuturing na bayan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon, inclusive siya. Tinanggap niya ang lahat ng tao. Kahit sino man sila. Sapagkat iyon ang gusto ng Diyos. Ang kaligtasan ay para sa lahat. At ang kanyang ebanghelyo ay para sa lahat. At dahil dito, dapat po nating tingnan na si Kristo ay una, siya ay nagtuturo tungkol sa sedeka, ang katarungan, ang katwiran, ang kabutihan na dapat isabuhay ng tao. At hindi lang sa mga iilan, dapat lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Naway tayo rin ay may ganyang paningin
na hindi tayo tumitingin ng iilan lang, bagkus tayo ay inclusive, sama lahat, kalakbay lahat, tungo sa kaligtasan at buhay na ganap at ikasyasya. Yung magustong magkaroon ng kaligtasan para sa lahat, pumalakpak ng malakas sapagkat ang ating Panginoon ay namatay, hindi lang para sa ilan, namatay siya para sa lahat at maligtas ang lahat. Naway itanim sa ating mga puso, hindi exclusive ang pagiging Kristiyano, inclusive ang Kristiyano para sa lahat, sino man sila, sapagkat gusto ng Diyos tayong lahat sama-sama sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos.